Hello mga ka-wonders! Maraming salamat po at kami pinapanood nyo ulit sa aming bagong video na first time inedit ni Shelo Bear. Yes, si Shelo po nag-edit nito, panibagong skills. Yung mga susunod na video na mapapanood nyo, si Shelo pa rin po mag-edit, sana sa laptop na. That's Buhawi. Dito kami sa may Camp John Hay. Hinatid namin si Ate Shelo kanina dahil dito sila magkaklase. Andun si Ate Shelo. Ayan yung klase niya. So kumain kami ni Nanin sa may Newtown. Tapos bumalik lang kami ngayon para hintayin na rin si Ate Shelo. Ang oras pa lang ngayon ay 10:47. Ayan, nag-poop siya. Actually kanina pa nga to. Ayan, si Buhawi Boy. And then si Nanay. Hi. So diretso uwi na rin kami nito. Hi. Ito kami sa may Camp John Hay, sa may filling station. Ayan, busog na kami. Ito ang pangalawang vlog yata ni Buhawi, no? Ang unang vlog niya ay nung pinanganak siya at lumabas kami ng hospital. Alright, sana makapag-edit dahil buong araw namin karga to ay magpababa eh. Mga 2 minutes, magpapababa si iyak na. Masyadong clingy. So there's Nanay in Buhawi. Nagpapaaraw si Buhawi. Kasi medyo malamig talaga yung hangin. Papalamig at nagpapaaraw at the same time. Ayan po siya. Ito ang ating van setup. Mas set up na namin na maayos to kasi yung parking malapit na sa bahay, hindi nakakatamad umakyat unlike nung last na bahay namin. Pag umakyat ka ng parking area, pagod ka na. Unlike ngayon, madali-dali na sa bagong bahay namin. So ito yung setup natin ngayon. Ayan. Natanggal ko na yung mga dapat tanggalin. Mas madali nga kasi. Ngayon, itong kitchen na to o bar, pinasok ko para pwedeng upuan. Oops, ano na? Ayan. Pinasok ko para pwedeng maging upuan. Slide na lang ulit siya palabas pag gagamitin na. Pag tayo ay nasa camping na ulit. Baka bumaba kami ng March, madala namin to. Depende. So ito itsura niya. So ito ang itsura niya mula sa likod. Ayan. Open na to kasi nga tinulak natin yung part doon para maging upuan at extension na rin para pag nahiga ako, automatic may latag na agad, nakadiretso ako. Dito tayo sa may filling station. Ayan po yung filling station dito sa may Camp John Hay. And then yun yung hotel na Lemonade. Yung mataas na yan. Then ito yung open field. So parang UP Sunken Garden. Ayun si Shelo tumatakbo with her friends. Ayun si Ate Shelo. Ito. Buhawi, ayun. Kamusta naman kayo? Okay lang. Miss mo to? Oo, na-miss ko yung Outdoor. Dati lagi tayo naka-outdoor. Yeah. Ngayon na lang ulit. Sobrang traffic na kasi sa Baguio, guys. Lalo na ngayon, panagbe nga. Hindi na kami makalabas. Hindi kami dumadaan ng town. Dumaan kami ng luwakan talaga kahit mas malayo. Okay lang. Tapos yung bago pa naming bahay, parang doble yung lamig, tsaka yung fog. Compared do sa dati, mas malamig ngayon. Kaya parang sabik na sabik ako sa araw. Yes. Sarap buhay. Pa-siesta lang. Si ate doon. Not sure kung makikita nyo. Yun, mga kids. Mga gantong situations. Na-appreciate ko ang Baguio yung sobra. Despite the traffic, usok sa town. May mga gantong eksena na masasabi mong swerte. Swerte ka, nandiyan ka. Meron pa rin natatakbuhan yung mga bata compared na sa Manila ka. Yun lang. Katabi ko mananatiling ihaw. 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 Sige tayo. Ayaw na matulog. Ganun tayo. Nakaidlip ako mga 20 minutes din. Lamig. Nagising ako sa lamig.
Ayan si Ate Shelo, si Charlize, at saka sino yung isa? Si Gia ata. May Greek Olympic kasi sila ate, so hindi alam ni Ate Shelo na nandito kami naghihintay. Bawal kasi kami, hindi ba bawal kami manood doon, pero syempre para makapag-focus sila, hindi na kami nagpapakita. Ayan, para sa kanilang Greek Olympic this coming February 15 and 16. Tulog si Buhawi. Ayun na si Ate Shelo, sinundo na namin, uwian na nila. So bukas ulit. Pero syempre magmumotor na kami bukas. Hindi ko na mahintay si Elo. Hi ate. We've been watching you for an hour. Make that 2 hours. Make that 2 hours. Ayan si ate. Ikot daw siya. Pwede kita rito tumaan, no? Go ahead. Do you have money? No. Oh. How can you do that? And then yung ibang friends ni Shelo. Ayun, si Tito Chris. Layo. How's your day? Good. Good. So, we're just gonna buy something here sa may bazaar. Happy yarn? Ayun, nagkaroon tayo ng kaunting trouble. Hindi kaunti ito. Paakyat kami ng balakbak. Parang may naririnig akong tunog ng ambulansya or parang mga 12 PM na alarm sa mga government office. Yung pala, umaangat na yung temperature. So, ito umuusok siya. Ayan. So, hindi ko mabuksan masyado yung takip. Ang init eh. Pinapasingaw ko na siya. Hindi ko mabuksan nung sagad, baka sumabog. So ganyan lang muna. So hindi naman siya tuluyang uminit, hanggang dito lang siya. Paparating pa lang sa gitna. Napansin ko na eh. Sabi ko parang may mali. Actually dito umaangat hanggang dito sa pangalawang guhit eh. Sa pagitan lang siya eh. First time umangat hanggang doon, malapit na sa gitna. Buti na itabi ko pa. So ito, nabuksan ko na, silipin natin. Puta to yung tuyo ah. Yun, buti na lang lagi tayo may baon tubig. Ayan, buti na lang lagi nating dala tong tubig na to. Kanina lang tinanong ni nanay, doon kami sa Camjan, hey, bakit lagi tayo may dalang tubig? Sabi ko for emergency yan. Pwede rin pambuhos ng windshield pag sobrang dumi or pag nag-overheat. Ito na nga. Munti ka na, buti na itigil ko. So yan, tapos na. Tignan natin kung hanggang saan laman niya. Umabot ba sa may full? Alright. I-try na natin. Start to. Sana hindi na siya. So start na natin. Yun, sa gitna na siya ulit. Start ka. Start ka please. Palamigin natin ng konti pa. Start. So kaya pa siyang mag-start kasi nga mainit pa yung makina. Nangyayari naman to sa small body rin namin eh. Dati nga hindi talaga umangat yung ano nun, kahit ipapagawa ko yung kanyang radiator. So palamigin lang natin yung makina. Ganun talaga to. Kaya minsan pag nagpapagas ako, ayoko pinapatay yung makina dahil pag mainit, ayaw siya mag-start kaagad. So pinuksan ko na yung hood niya. Ayan. Mga 5 minutes, start ko ulit. Good na to. Are you okay, Nay? Hello.
update, nakauwi na nga pala kami. So ayun nga, pinalamig lang naman yung makina. And hindi na umiinit yung temperature niya. Doon lang sa gitna ng C tsaka nung pinakang gitna. So ayun, lesson learned. Lagi ko nang i-check to. Hindi na ako magtitiwala sa mekaniko kahit sabihin niya, puno yan, hindi yan basta-bastang matutuyuan. Dahil hindi natin talaga alam, baka may butas or whatsoever. So bukas or mamaya i-check ko siya ulit. So malamang bukas na to para mas malamig na. Patayin ko na yung makina para sure. Maraming salamat sa aking Starex at hindi mo kami binigo. Pinauwi mo pa rin kami. Ito yung ating motor. Ayun si nanay. Uwi na tayo sa ating bahay at magpahinga. Maraming salamat po dahil kami nasiraan at nagkaroon ng konting aberya. Please subscribe para mapagawa namin yung sasakyan. Thank you so much. Rock on!